Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinailalim muli sa state of calamity ang Bataan dahil sa epekto ng oil spill ilang araw lang matapos ang deklarasyon niyan dahil sa bagyong Karina at Habagat. Sumaklolo na ang mga tauhan ng US Coast Guard at iba pang eksperto para ma-recover ang langis ng motor tanker Terra Nova. Pero sa Cavite, kung saan napadpad ang oil spill, mahigit 10 milyong pisong bayad kada araw ang hiling ng gobernador para sa mga apektadong residente. At nakatutok si June Veneracion. Sa pagitan lang ng ilang araw, 3 barko ang nadisgrasya sa Bataan. Lumubog ang mga oil tanker na MTKR Terra Nova at MTKR Jason Bradley. Sumadsad naman ang MV Mirola 1 dahil sa epekto ng oil spill sa 17,000 na mga isda. Muling nagdeklara ng state of calamity ang Bataan. Nanaon na nang nasa ilalim niyan dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Pero ang matindi talagang napuruhan ay ang Cavite, kung saan napadpad ang langis mula Bataan. Kaya sa pakikipagpulong ng gobernador ng probinsya sa mga kinatawan ng MTKR Terra Nova at International Oil Pollution Compensation Fund, humihingi siya ng higit 10 milyong pisong kabayaran kada araw para sa kanyang mga kababayang patuloy na naapektuhan. Nakabase raw ito sa tinatayang 350 pesos na arawang kita ng 31,000 na Caviteño na umaasa sa huli mula sa dagat. They assured us na ang mga 31,000 fisher folks will be compensated in due time. Magandang balita ito para kay Baby Lynn na malapit nang mawalan ng hanap buhay bilang tindera ng tahong at talaba. Sinabihan na raw siya ng amo na kapag naubos na ang natitira nilang paninda, ay hihinto muna ang negosyo dahil sobrang tumal ang benta. Okay na po yun, para kahit paano meron lang din po sa pang-araw-araw. Pero kahit magkabayaran na, hindi ibig sabihin ay wala ng kasuhan, lalo na kapag may nakitang butas ang fact-finding investigation ng pamahalaan. Huwag kayong mag-alala na ang insurance ito ang katapusan sa mga problema nyo. Wala ho kaming arigluhan. Kung merong pananagutan na kriminal sa nangyari sa Terra Nova, ay mananagot sila. Isa sa iniimbestigahan ay baka sangkot umano sa paihi ang oil tanker dahil sa report na may katabi raw itong isa pang barko habang matagal na nakahinto sa karagatan ng Bataan. So yung paihi po kasi yun yung yung gas po ng isang vessel, kinukuha ng isa pang vessel para ibenta. So mas natatagal po yung trip. So sa ganung paraan, doon sila nakatenga, naabutan tuloy sila ng bagyo. But of course, we cannot make conclusions right now, no? Pero red flag siya. Maring itinanggi ng Porta Vaga Ship Management ang may-ari ng MTKR Terra Nova ang aligasyong may paihi o oil smuggling. Meron daw CCTV system ang barko bilang pangontra sa nakawan ng krudo. At mula pa noon, wala raw reklamo o report laban sa MTKR Terra Nova na sangkot ito sa paihi. Dumating na ngayong araw ang unang batch ng metal cap na ikakabit sa mga valve ng MTKR Terra Nova. Sinasanay na rin ang mga diver paano ikabit ang mga ito para matiyak na walang aberya kapag sinimula na ang siphoning operations. Dumating na rin sa Limay Bataan ang mga tauhan ng US Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration para magbigay ng technical assistance sa isinasagawang oil recovery operations. Sa ulat ng NDRRMC, 21 syudad at munisipalidad ang nasa ilalim ng state of calamity mula sa Region 3 at Calabarzon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Kumonte na umano ang mga text scam matapos higpitan ng mga pogo ayon sa ilang government agency. Pogo umano ang pinanggagalingan ng mga SIM na ginagamit sa panluloko. Pero bakit sila nakakalusot kahit may SIM registration law? Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Kung tahimik ang mga phone nyo at wala na kayong masyadong natatanggap na text scam, yan daw ay dahil sa pinaigting ng kampanya at ban laban sa Pogo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Magmula po ng bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga na-receive natin mga text scams. Ganito rin ang napuna ng Department of Information and Communications Technology o DICT. When there was a
an order from the President for the immediate closure of the POGOs. Malaki rin ho talaga yung binaba doon sa consumer complaints. Tahimik yung mga phones natin for yung mga scam na promos, yung mga iba't ibang uri ng scams ho natin. Sa mga raid ng PAOK sa mga Pogo Hub, libo-libo mga SIM card ang nakakumpiska nila. Hunyo noong nakaraang taon lamang sa raid sa isang Pogo sa Las Piñas, lampas 100,000 piraso ng mga unregistered SIM ang nakumpiska. Ayon sa PAOK, source ng mga SIM na ginagamit sa mga text scam ang mga Pogo Hub. Dito raw bumibili ng mga SIM ang mga nasa likod ng mga harassment, halimbawa ng mga online na pautang. Alam nila, nagsasara na yung mga Pogo. So, yun ang source nila ng ng mga SIM cards, pre-registered SIM cards. Sila yung may mga makina eh. Oo. That registers the SIM? Yeah, that registers the SIM na may mga fake identities. Pag binenta sa'yo, registered na eh. Ang singilan dyan, 500 ang bawat isa. Yes, the SIM. Na meron ng fake identities. Ito ay kahit legal daw na nakukuha ng mga Pogo ang mga SIM. Nung mga blanco pa, yung mga deactivated pa, yung mga may numbers na siya but hindi pa siya registered. Sa mga sa mga legal telcos natin kasi nga sila nagbebenta sila ng maramihan doon. As to the registration, siyempre hindi na nila monitor. Sa ilalim ng Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act, ang end user ang dapat magre-rehistro ng numero sa SIM card. Ito ang nakikitang butas ng PAOK sa batas. Wala raw kasiguraduhan na totoong tao ang inirehistro sa telco. Ayon sa DICT, i-audit nila ang proseso ng pagre-rehistro ng mga telecommunications company ng mga SIM card para malaman kung epektibo ba ito para maiwasan ang mga peking registration. Kahapon, isang kautusan na ang inilabas sa DICT Secretary Ivan John Uy para bumuo ng isang SIM Card Registration Annual Audit Task Force. Ilan sa mga ipinapagawa ni Uy sa task force ay beripikahin kung totoo ang mga pagkakakilanlan ng nakarehistrong subscriber mula sa National ID System. Ayon sa Globe Telecom, nananatiling deactivated ang mga SIM nila hanggat hindi pa ito registered at na-verify. Pagkatapos pa lamang daw ng matagumpay na verification, magagamit ang kanilang mga SIM. Susunod daw sila sa audit na gagawin ng DICT dahil nakasaad din ito sa batas. Pabor din daw ang Dito Telecommunity sa audit na makakatulong sa mga Pilipino. May sarili raw silang app na nakaharang na ng lampas 19,000 na mga peking account at meron na raw silang 14 million na successful registrants. Sabi naman ng Smart, sinisiguro nila na nasasala nila ang mga scam messages at patuloy na binavalidate ang mga SIM registration nila. Ipinatutupad din nila ang mga patakarang alinsunod sa National Telecommunications Commission o NTC para maiwasan ang mga peking identities. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Walang kawala kahit nagtago ng 2 taon ng lalaking wanted matapos umanong lasingin at pagsamantalahan ng 2 niyang kapitbahay na menor de edad. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sa ganitong paraan, dinakip ng mga pulis ang rider na ito sa Mandaluyong na 2 taon nang pinaghahanap makaraang pagsamantalahan umano ang 2 menor de edad niyang kapitbahay sa Pasig. Ayon sa EPD Special Operations Unit, niyaya ng suspect ang mga biktima na may edad 15 at 13 anyos na mag-inuman. Pero nang malasing ang mga biktima, sa kanya ginawa ang krimen. Nung natutulog na po ang biktima, hinawakan sa maselang bahagi ng katawan. Nagising noon ang biktima at nakahingi na sa klolo pero agad ding tumakas ang suspect. Nagtago po siya sa Batangas, sa Rizal, sa Cavite. Palipat-lipat po kaya po nahirapan kami. Ayon sa pulisya, umamin ang nadakip na suspect sa kanilang interview kaugnay ng kaso pero hindi pa siya nagbibigay ng panig sa amin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Justice Department si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at iba pang personalidad na iniuugnay sa isyu ng POGO. Tinawag yang harassment ni Roque at nakatutok si Salima Refran.
Dahil sangkot umano siya sa Lucky South 99 Pogo at sa may-ari ng nirentahan nitong lupa sa Porac, Pampanga na Whirlwind Corporation, inisyuhan na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Justice Department. Ganito anya kung may flight risk ang isang iniimbestigahan. Ayaw naman po natin na sa gitna ng investigation, bigla na lang silang aalis at hindi natin alam. Sakop rin ng order sa dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC official Dennis Cunanan, Lucky South 99 PAGCOR Representative Cassandra Leong at siyam na iba pang incorporators at officials ng illegal na pogo. Our information also states kasi na si Cassandra Leong ay lumabas na po daw ng bansa. That was one of the reasons which prodded us na maglabas na po ng ILBO. Dahil sa ILBO, kailangan ng abisuhan agad ang Justice Department kung magtangka silang umalis ng bansa. Maliban kay Cunanan, wala pang reklamong hinaharap ang iba pang nasa order. Tinawag ni Roque na harassment ang ILBO dahil iilan lang umano ang mga ebidensya laban sa kanya. Pinapatahimik umano siya bilang kritiko ng administrasyon. Wala raw siyang dahilan para mag-abroad at haharapin ang mga alegasyon laban sa kanya. 12 naman po yung nakalagay dun sa ILBO. Kung nandun po yung pangalan niyo po, and you're part of those being investigated, I don't see any reason why there's a problem or how that could be political harassment. Samantala, no-show sa Justice Department sa suspended Bamban Mayor Alice Guo ngayong deadline ng submission ng counter-affidavit para sa hinaharap niyang reklamong qualified human trafficking sa Kagawaran. Submitted for resolution ang reklamo laban sa kanya. Kung hindi po sila mag-submit ng counter-affidavit, they will waive their right now to answer the allegations in the charge. 3 respondent kabilang si Cunanan ang binigyan ng 10 araw para maghain ng kanilang kontra sa laysay. Para sa GMA Integrated News, Sanima Nafran, Nakatutok, 24 oras. Bumilis sa 4.4% ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Lagpas sa target inflation range ng gobyerno. Wala pa dyan ang epekto ng habagat at bagyo na posibleng maramdaman ngayong buwan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mas marami kong mabibili sa 1,000 sa last year. Medyo kulang na siya. Ang obserbasyong yan ng magkaibigang Annalyn at Jenny Rose, sumasalamin sa naitalang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation. 4.4% yan. Mas mabilis sa pagmahal ng mga presyo noong Hunyo at pinakamataas ngayong taon. Pero mas mabagal sa pagmahal ng bilihin noong July 2023. Lagpas yan sa target na hangganan ng inflation ng gobyerno. Pero pasok pa kung kukwentahin ang average simula Enero. Napalaki ba ang gastos nyo sa bahay, bill sa tubig, bill sa kuryente, pati gas at ibang langes? Pinakamalaki ang ambag niyan sa inflation nitong Hulyo. Sunod na ginagastosan ang pagkain na nagmahal ng 4% at dahil pagkain ang pinakabulto ng gastos ng mahihirap, mas dama nila yan. In particular, yung bigas. So kanina nakita natin na substantial yung contribution ng rice doon sa overall inflation para sa bottom 30% income household. Nagmura naman daw ang bigas pero bahagya lang. Inaasahang magtutuloy-tuloy ito sa Agosto. Wala raw masyadong epekto ang murang bigas sa Kadiwa Store dahil wala naman sa ibang tindahan. Mayroon siyang reduction ng mga 0.2% month on month, no? And we will see kasi alam ko yung reduction sa tariff ay magsisimula ng bumaba. Pero ngayong buwan din posibleng maramdaman ang epekto ng bagyo't habagat na nangyari sa mga huling linggo ng Hulyo. Yung ating historical data normally doon nga sa mga commodity items related to vegetables. Our expectation is that some items would increase pero some items might slow down. Dahil nagmahal ang langis, damay din ang gasto sa transportasyon. Sa mga rehiyon, pinakamabilis ang pagmahal ng bilihin sa Northern Mindanao at Bangsamoro at pinakamabagal sa Ilocos Region. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 oras. Binawi na ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Bohol Governor Erico Aumentado. Kaugnayan ng investigasyon sa konstruksyon ng Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills na isang protected area. Nagpasalamat si Aumentado sa desisyong patunay umano ng kanyang pagiging inosente. Balik trabaho na siya ngayong linggo. Nauna niyang itinanggi sa kanyang motion for reconsideration na sangkot siya sa pagpayag sa konstruksyon, operasyon at pagpapalawig ng resort.
Good evening mga kapuso! Ready nang magpasaya ng Global Pinoy sa Amerika sina Asia's Limitless star Julian San Jose at Asia's multimedia star Alden Richards kasama ng iba pang Sparkle Stars. Ano-ano kayang inihanda nila? Makichika kay Aubrey Carampel. From concert stage recently, on the way to the USA naman si Asia's Limitless star Julian San Jose. Kasama niya ang boyfriend na si River Cruz, pati ang Sparkle Stars na sina Bubay at Yorme Isko Moreno para sa Sparkle Goes to USA World Tour. Makakasama rin nila roon si Miss Ai de las Alas at si Asia's multimedia star Alden Richards. Kasalukuyang nasa Canada si Alden para sa shooting ng Hello Love Again with Catherine Bernardo. Pero pansamantalang magbe-break si Alden from shooting para makapagpasaya ng Global Pinoy sa Amerika. Bago bumiyahe, sumabak sa rehearsals ang grupo para sa kanilang performances. Handang-handa na kami dahil malapit na namin makita ulit yung mga Global Pinoys natin, ang mga kapusong Pinoy natin dito sa California, sa Anaheim at sa San Francisco. Best part doon ay yung makapagbigay ng saya para sa kanila, madala yung buong Pilipinas kung saan sila nakatira. Inihahanda na rin daw ni Yorme ang kanyang signature dance moves. AK Breaky Heart at Dying Inside. Looking forward din si Bubay na makapagbigay kasiyahan sa ating mga kababayan. Yung makita siyempre na naghahalakhakan yung ating mga kapuso. At yun, mas lalo tayong napupush talaga, nagkakaroon tayong push na mas lalo pang pag-igihan yung pinagkaloob sa ating talento ni Lord. Nasa Anaheim ang Sparkle Tour sa August 9, August 10 naman sa San Francisco. Balik Calgary, Canada si Alden with Bubay sa August 11. At sa August 17, magpapasaya rin ang Asia's multimedia star with Bubay and Yorme Isko sa Taste of Manila event sa Toronto. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.